sisters, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, In this darkened world, we need the light, a true guide of life to follow. The sure guide of life, the pearl of great price, this truth we will find in God's word. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Search God's word, share His word, for in it we know they'll have eternal life. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need, just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Preach God's word, teach His word, for in it we're sure they have eternal life. For in it we're sure they have eternal life. Share God's word. Let us pray. Thank you, O Lord God, for this afternoon, O God, that we gathered together to take up our lesson about holistic living, O God. And for those nga wala pa po dito sa loob ng room namin naka-attend or they are still traveling po, O God, please guide them and protect them, O Lord. And please help us, O God, understand much how to take good care of ourselves, body and soul, O God. I ask this through Christ. In Jesus' name we pray. Amen. So, good evening po sa lahat. May tao Good po ba? evening, ma'am. Hello, Sir Nards. Good evening po, Sir Moises. Good evening po, Ma'am Carmen, Ma'am Dory, Ma'am Kyrie po. Kyrie Aki. Wow, good evening po, Ma'am. Very nice name. No, so, this evening na po, no? So, last
last meeting po, we discussed about holistic, tingnan muna natin yun ha. Ano ba yan? Okay, ito. Holistic living. So, ang holistic living po, we can simply emphasize it, no? It's all about caring for all parts of yourself, all part of yourself. It's your mind, body, and soul. And considering all them as a vital, no? So, holistic living is a lifestyle that nourishes your mind and body and soul. So it's actually quite wonderful. No, a holistic lifestyle is a way of living life that lets you look at the big picture, the whole person you are. No, so ngayon ho, dito na tayo sa chapter 2. Tapos na tayo dito last meeting pa. So in our learning point 2, key components of holistic living. So sub-learning points, identification of key components influencing holistic living, integration of the New Start way of life in holistic health, importance of environmental factors in holistic well-being. No? Our learning content is letter A, the key component influencing holistic living. Holistic living, often spelled as holistic living, emphasizes the interconnectedness of various aspects of life and seek to achieve balance and harmony in mind and spirit, body, no? Identifying key components that influence holistic living involves considering various dimensions of well-being, while individual preferences and priorities may differ, some common components, no? So mag-vary din po kung ano ho yung na ating pina-priority, no? Doon ho yun mag-differ. So number 1, marami ho dito talaga sa physical health. Kasi ito ho lang lagi nating nakikita physically, no? Sa tao, we can identify him. He is healthy. Kung nakita natin physically, he is fit, no? So, sa physical health, nutrition. So, consuming a balanced and nutritious diet. So, again, nutrition ho, ito ho yung balanced diet. Hindi ho yung lahat ho ng kinain natin, kung sa tingin natin na marami pala itong halimbawa sa banana, so marami pala itong more on potassium si banana. So, ang ginawa natin, damihan naman natin kain ng banana, no? So, other potassium itself, hindi na ho yung nagagamit ng body natin and it's only a waste na po. So, meron ho tayong tinatawag na consuming a balanced and nutritious diet kasi ho, bawat kinakain natin, dapat ho balance eh. Hindi ho sobrang dami, hindi naman po sobrang konti. So, kasi ho, sabi nila, too much of everything is harmful. Then next po, sa physical health, exercise, no? So engaging in regular physical activity to promote vascular health in strength and flexibility. So we need to do exercise. But kailangan ho natin magpa-check up muna tayo sa doktor bago tayo magkanda kung ano yung exercise na gusto natin, no? So the best exercise ho na suitable to all ages, yung walking po, no? Kasi ho, si walking, hindi ho masyadong ma-stress yung katawan natin. So while walking then, you can communicate with your friends, you can talk with your friends, no? So, excuse me po, maingay ko yung aso ko saglit ah. No? So, while walking, di ba? Tayo ho, pag naglalakad tayo, may makahalubilo tayo. So, it can develop then our social being. So, pag uwi natin sa bahay, nakapagkwentuhan tayo. So, di ba, maganda yung mood natin, mood of the day, no? So, next din, sa physical health, kailangan din yung sleep.
No, prioritizing sufficient and quality sleep for overall well-being. Bakit ho? No? So we need to sleep 6 to 8 hours, no? Bawat gabi. Bakit ho kailangan si sleep? Kasi ho, while we sleep, di ba? Doon ho sa pinaka-deep sleep, yung out of the world ka na, no? Doon ho kasi nagsisimula na nagwo-work yung ating mga cells. Sabi ng, so deep sleep ka na. So halimbawa, sabi um, ni thyroid sa cell, ni thyroid gland. So nagproduce siya ng hormone, no? So sabi, mag-work na tayo kasi natutulog na si boss, no? So yung mga cells, yung brain natin nagproduce din yun ng hormone, si reproductive organ nagproduce din yun ng hormone, sila lahat ng mga cells natin, sabihin nila, wake up na, tulog na si boss, magwo-work na tayo. So, anong gagawin nila? While we sleep ho, nagtatrabaho yan sila, no? Ginagawa nila ho yung trabaho natin. Kaya ho, pag wake up natin in the next morning, iihi tayo, magbabawas tayo, marami tayong waste sa mata o ganon, may mga waste na tayo mga papansin. Kasi yun na ho yung waste while we sleep na nag-work sila. So kung hindi ho tayo natutulog, halimbawa meron ho tayong insomnia na hindi ho tayo makakatulog, hindi ho makapag-work yung ating mga hormones para ho mag-repair sa mga damaged na cells on that day. Kasi ho, bawat labas natin sa labas, exposed ho tayo sa mga chemicals, radiations, no? So dapat ho, when we sleep, kailangan ho natin silang ma-repair and they need to be repaired para po hindi ho tayo magkakasakit. Okay, so number 2, mental and emotional well-being, no? So honestly ho, dito ho sa atin sa Philippines, hindi pa ho talaga nabigyan ng atensyon ho yung mga mental illnesses. Even po sa mga relatives na meron ho sila mga na may problema po sa mental health, hindi po natin alam how to took good care of them, di ba? So sa mental health, hindi lang ho yung mga baliw ang nagsasuffer nun. Even sa mga ordinary people, nagsasuffer sila, no? So yung mga may anxiety, no? May tinatawag natin na depression, no? So kailangan ho natin meron tayong stress management, no? Developing effective stress coping mechanism. So dapat ho matutunan natin ho kung paano natin i-conquer, kung paano natin harapin, no? Yung mga stress, paano natin siya i-manage. Kasi lahat ho tayo, meron ho tayong mga nakaka-stress sa buhay natin, no? So number 2, emotional awareness. So dapat aware tayo. So cultivating mindfulness and emotional intelligence. So dapat may aware ho tayo sa bawat emosyon, no? Kaya ho yung iba, hindi ho nila ma-manage yung stress, hindi ma-manage nila yung emosyon nila, hindi nila alam kung anong gagawin nila, no? So meron ho tayo mga suicidal. Marami ho talagang nagpakamatay, especially po sa mga teens, no? Ngayon marami ho mga teenagers, mostly cases po sa ganun. Kasi ho, si bata or si teenager, hindi ho niya pa alam kung paano ho i-manage yung mga stress na ganyan. So, no, so we are so thankful being a chaplain na dapat ho natin isulong yon na bawat sana schools, bawat establishments, kung pwede na meron ho talagang chaplain kasi ho, hindi ho lahat ng tao na sa tingin natin they are physically healthy, pero baka naman ho mentally and emotionally po bothered sila at kailangan nila ng kausap at kailangan ng mag-advise sa kanila kung ano ho yung dapat nilang gawin to overcome ho ng mga emotional problem nila o kaya tuturuan sila kung paano magkaroon ng stress management, emotional awareness, no? And number 3, mental stimulation, no? Engaging in activities that challenge and stimulate the mind. So, kailangan ho natin mag-engage in activities that challenge and stimulates the mind. Sabi ho ng book na kung meron ho kayong ginawa, halimbawa,
Halimbawa, dun sa Hebrew class, di ba? Pag mag-attend ho tayo sa Hebrew natin, sasakit yung ulo natin, lalo pag mahirapan tayo sa lesson, no? Doon daw, pag nararamdaman mo na sumakit na yung ulo mo, nag-work pala si brain doon. So dapat ho, bigyan ho natin ng pagkakataon na si brain natin ho ay meron silang activity. No? Meron tayong mental stimulations and activities po. Kasi po, kung lagi lang ho tayo nakapanood ng TV, nagtitingin lang po sa mga video sa phone natin, hindi ho nag-work ang ating mind. So, maaga ho tayong magkakaroon ng Alzheimer's disease or dementia. Number 3 po, yung social connections natin. Kung paano ho tayo makikitungo sa ibang tao. No? So, number 1, relationships, no? Nurturing, meaningful, and supportive relationships. Yun ho dapat, di ba? So marami kasing relationship ngayon na gusto nila take ng take, hindi naman ho nila alam kung paano mag-give, no? Even us, tayo ho, hindi ho natin kailangan ng bigyan tayo ng mga expensive things, no? Ang sa atin lang ho, meron hong somebody na mag-support sa atin. So dapat ho matutunan natin yung totoong meaning ho ng nurturing, meaningful, and supportive relationship. Kasi marami relationship ho na nag-broke up, marami relationship ho na hindi ho nagtagal, at saka yung relationship natin sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating community, no? Kasi baka we are too sensitive, no? Sa kanila. So, dapat to natin maintindihan kung paano ho yung maging supportive tayo, no? And community involvement, participating in community activities and fostering a sense of belongingness. So, dapat ho, meron ho tayong, sasali ho tayo sa mga activities ho sa community natin. Hindi ho yung, hindi naman kasi ako in-invite na meron palang gagawin doon, kaya hindi ho ako nakakapunta, no? So, dapat ho, talagang we have to be active pagdating po sa mga community activities po. And number 4 is spirituality, no? Spiritual practices. So engaging in practices that align the personal beliefs and values. So kailangan ho natin yon para ho ma-align ho natin yung mga practices and personal beliefs and values. So the number 2, meaning and purpose. So reflecting on life's purpose and finding meaning in daily activities. So marami ho kasing pagkakataon sa buhay natin na hindi ho sumang-ayon ang pagkakataon sa gusto natin, di ba? So marami ho tayong mga failures, marami ho tayong disappointments, marami ho tayong gusto. Pero minsan, naisip natin bakit ho siya hindi ho binigay. Bakit ang daming hindrance, ang daming hong balakid, no? So dapat ho natin ma-reflect kung ano ho ba yung purpose at kung ano ho yung totoong meaning po in daily activities, no? So, kasi ho, siya ho kasi ang may alam, no? And he has a plan for everything. So, wala ho tayong magagawa. So, dapat lang ho ating yung ating spiritual practices po para ho mapastrong natin ho yung ating pananampalataya, no? And number 5, the environmental consciousness. Sustainability, making eco-conscious choices to reduce environmental impact. Connection with nature, spending time outdoors, and appreciating the natural world, no? So, yun ho yung maganda, no? Dapat ho conscious tayo sa ating environment. Bakit ho? Kasi ho, pag hindi ho tayo conscious at sinisira ho natin yung mga natural resources natin, magiging imbalance ho ang mundo natin. Kaya ho, meron na ho, nagsasuffer na ho tayo ngayon ng, di ba, sobrang init na, tsaka yung mga bagyo natin sobrang malalakas na, no? So, nag-imbalance na ho yung ating mundo, no? So, dapat meron ho tayong consciousness, meron ho tayong concern po sa bawat environment. At meron din tayong connection doon sa kanila, no? So, kaya ho ako, pag makalabas ako, mas gusto ko hong pumunta sa mga may river banks, no? Sa mga mountainous area,
Kasi mas ma-embrace mo doon yung environment na malinis yung hangin, tapos hindi masyadong crowded, hindi masyadong magulo. Kasi pag naandun ka, nakaupo ka doon, mag-isip-isip ka, ang lawak-lawak ng paningin mo. Tsaka iba ho yung pakiramdam mo, di ba? Pag uwi mo sa bahay, parang na ano ka naman, na-recharge ka ulit, no? Magiging energetic ka ulit, no? So dapat ma-appreciate ho natin kung ano ho talaga yung nature natin, no? Because God created everything. So dapat i-appreciate natin yung mga gawa niya. And number 6, work-life balance. So kailangan ho natin meron tayong time management. So balancing work, leisure, and personal time. Minsan ho, talaga, madalas, ito ho yung problema, yung time management. Kasi hindi ho natin may balance yung time, kaya ho, nagko-conflict tayo. No? May mga conflict sa time natin. So dapat alam natin kung hanggang dito ho yung work ko, tapos hanggang ito lang ho yung leisure time ko. Every ano ba kung gusto mo mag-out, no? Kumain sa labas or anong leisure mo, nag-enjoy ka, um, and movie time with your family. So dapat meron kang time para doon, no? And meron ka din para personal time mo. So hindi mo yan siya pwedeng ipagsama. Kasi hindi mo pwedeng mag-absent ka sa work mo kasi may date ka sa family mo. Hindi din po pwedeng um, hindi ka na nag-work tapos nagmuni-muni ka na lang sa sarili mo, ginawa mong personal time yung time mo sa work. So dapat meron na tayo time management para ho hindi ho magko-conflict yung time natin, no? And meron tayong number 2, career satisfaction. So pursuing work that aligns with personal values and interests. So dapat ho satisfied tayo, no? Sa career. Kasi meron yung iba na kung tingin natin ang layo na ng abot niya, no, pero hindi pa rin siya kontento, no? So dapat maano natin ma-aligns yung personal values and interest, no? Na dapat kung ano ho yung career mo, may satisfaction ka, kontento ka na doon, no? Sa kung anong meron ka. Hindi yung iba kasi pag hindi sila satisfied gusto pa nila yung mas mahigit pa, no? Then suddenly pagbagsak nila, doon din naman sila nahihirapan to overcome po sa emotional stress naman, no? So, dapat meron ho tayong work-life balance. The number 7 po, personal development. So, lifelong learning, continuously seeking opportunities for personal and professional growth. And goal setting and working towards realistic and meaningful goals. So, meron tayong goal settings and lifelong learnings, no? Dapat magkaroon tayo niyan para sa ating personal development na continuous ho yung paghanap natin ng mga opportunities for personal and professional growth para ho uunlad ho yung professional natin, yung pagkatao natin. And meron din tayong goal settings po, no? So dapat ho setting and working towards a realistic and meaningful goals. So dapat meron tayong mga meaningful goals, no? Hindi yung kung ano-ano na lang yung mga goals natin, kung ano-ano na lang yung gusto natin. So dapat meron ho yung meaningful po. May kabigatan ho yung goals natin, no? And number 8, mind-body connection. So holistic therapies, exploring complementary and alternative therapies that integrate the mind and body, no? So holistic therapy pala dapat i-explore kung ano ho yung alternative therapies na mag-integrate sa ating pag-iisip and sa ating katawan. No? So, mindfulness practices incorporating meditations, yoga, or other mindfulness techniques. No? So, yung iba mahilig talaga sila mag-meditate at saka yung mag-yoga. Kasi ho, after kasi ng ginagawa mo yan, after ang sarap pakiramdam nyo sa katawan nyo. Parang, ano ba yon yung ano yung burden mo, kung ano yung mabigat na dinadala mo, kumbaga, binigyan mo ng time na, nilapag mo muna sila. Yun. So, after ka nag-yoga, after ka nag-meditate,
no, ramdam mo yung gaan-gaan ng feeling mo. No? So, number 9, financial well-being. So, budgeting, managing finances responsibly to reduce stress and achieve financial goals. Bakit ho? Ang problema ho talaga ng tao, dalawa lang, sabi nila. It's financial problem or love life. No? So, yun ho, kahit sa Tulfo tayo makinig, mostly ho talaga na issue doon, it's all about love life o kaya sa financial problem. Bakit ho? Especially nowadays, mas mataas ho si expenses kesa ho si income. No? So, kung hindi ho tayo mag-learn how to budget, no? Be responsible para sa ating mga kailangan paggastusan, no? Kung hindi ho tayo, magiging stressful po. So, dapat para mag-stress-free pong life natin, alam natin kung paano mag-budget ng mga finances natin. No? So, dapat kasi income, no, versus expenses. Hindi yung expenses versus income. So, si income nyo ho ay nahihirapan na hong mag-match up dun sa expenses natin. No? So, financial literacy. So, being informed about financial matters and making informed decisions. So, dapat matuto din tayo sa financial literacy kung paano ho tayo gumastos at paano ho tayo matutong magdesisyon kung ano ho yung dapat nating pagagastusan at kung ano yung hindi muna natin pagagastusan, no? So, kasi marami ho talaga sa atin na mas ano tayo sa expenses kasi mas marami tayong binili na hindi pala siya need. Hindi pala siya kailangan. Binili mo lang pala siya kasi na-attract ka lang sa kanya or gusto mo lang pero hindi pala siya kailangan pa palang bilhin, no? So wala ka palang hindi pa siya need. So marami ho talagang mga taong ganyan, no? So marami ho tayong mga binibili na nakatambak lang. Lalong-lalo na ho ngayon na usong-uso po si Shopee, no? So marami ho tayong na-order sa Shopee na andun lang sa gilid nakatambak lang na hindi naman natin nagagamit. And money din ho yan, no? So masisira lang or mag-molds lang o matapon lang, pero pera din ho ang pinagbili natin yan, no? So dapat meron ho tayo financial literacy, no? And number 10, cultural and creative expression. So cultural engagement, participating in cultural and artistic activities, no? Creative expressions, exploring creative outlets to enhance self-expression. So dapat magkaroon tayo ng cultural engagements, no? Mag-participate tayo sa mga cultural and artistic activities para malaman ho natin, no, ang bawat culture natin, no? And ma-explore natin ang mga creative outlets para po ma-enhance natin ang ating self-expression, no? Ma-enhance po. And number 11, gratitude and positivity, no? So, according to Rhonda Byrne, no, nung sa ano ba yan siya, na dapat ho, meron ho tayong gratitude. So, be thankful po tayo in everything po. So, dapat give thanks, no? Participating gratitude. So, focusing on the positive aspects of life and expressing gratitude. So, dapat ho, kasi tayo tao lang ho, marami ho tayong mga pagsubok araw-araw. At sa bawat pagsubok ho, lagi ho tayong, minsan gusto na nating sumuko, minsan maisip natin, sana bumalik na ho yung Panginoon para matapos na lahat ng burdens and agonies po. No? So dapat kasi minsan lalo tayo nakafocus kung saan ho yung negative side eh. Kung saan ho tayo na failure, kung saan ho tayo nasaktan, kung saan ho tayo nag-struggle, doon tayo nakafocus eh. No? Hindi natin nabigyang pansin pala yung positive aspects of life. Hindi pa lang pala puro failures yung life natin. Baka meron naman hong positive po, no? Na kahit naghihirap po tayo financially today, hindi naman ho tayo nagkakaroon ng malubhang sakit. Hindi naman tayo namimilipit sa sakit, no? So be thankful na kahit we are financially drained, but oh my God, we are very healthy, no? So dapat pasasalamatan pa din natin
kahit gaano kahirap ang buhay natin, matuto tayong magpapasalamat sa bawat pagkakataon sa buhay natin dahil hindi naman ho lahat negative ho. Maraming positive nakita natin sa buhay natin pero hindi natin napapansin kasi everyday ang nakikita natin ho, yun hong mga pagsubok na binubuhuno natin araw-araw. No? So number 2, positive relationships, no? Surrounding oneself with positive influences and supportive individuals, no? So dapat makipag-surround ka sa mga tao ho na yung positive thinkers, no? Kasi ho, kung doon ka sa negative thinkers din, tapos durog na durog ka, lalong madudurogin ka, no? So look for someone na sino ho yung supportive, sino ho yung taas ho yung positivity niya, siya ho, doon ka kuhugot sa kanya. Kasi ho, kailangan natin ng somebody po, no? Somebody ho, na mag-support sa atin. Kasi minsan ho, talaga, hinang-hina tayo, durog na durog tayo, no? Hirap na ho tayo, no? Kailangan lang ho natin ng somebody at the back, no? Na magbigay sa atin ng, kaya mo yan, ganang, isupport ka man lang, no? Bigyan ka man lang ng, kahit konti lang yon na konti lang yun na support niya, konti lang yung pagpakita niya sa iyo ng mga positive advices. Alam niyo ho, it's a very great effect po, di ba? Maganda ho yung pakiramdam natin. And dapat ho, meron ho tayong gratitude and positivity, no? So remember that the components of holistic living are interconnected, no? Finding a balance among them is key to promoting overall well-being. Individual preferences, cultural influences, and life circumstances will shape how these components are prioritized and integrated into one's lifestyle. No? So ito pala si holistic living, no? Gawin ho niyang mag-promote siya ng overall well-being na individual ho preferences para po alam natin cultural influences, kung paano ho yung culture natin ho may influence sa buhay natin. No? Sa surroundings natin, iba, no? Kaya meron yung iba na may insecurity sila, meron silang, kasi sa culture nila, may mararamdaman sila na ganyan. Sa amin dito may tribo na tinatawag na Subano, no, or Subanin tribes, no. Sa kanila kasi feeling nila once Subano sila, feeling nila they are degrading, no. Pag Subano kasi sabi nila walang pinag-aralan, ganun. So meron silang insecurities sa kanilang culture pa lang kahit Subano sila. But without even knowing, na marami ho mga Subanin ngayon, even the vice mayor sa aming town was Subanin. And marami ho mga professionals na Subanin. May mga doctors and attorneys din na mga Subanin, no? So may mga bagay na dapat ho na ma-prioritize po yung components, no, ng ating lifestyle. At mabigyan ho niya ng priorities and integrate po sa ating lifestyle. Letter B, so integration of the New Start way of life in holistic health. So yung New Start po, yun ho yung nutrition, exercise, water, sunlight, no? Temperance, air, rest, and trust in divine power. No? So New Start is an acronym that represents a way of life designed to promote holistic health and well-being. So each letter in New Start stands for a key principle. Integrating the New Start way of life into holistic health involves incorporating the principles of various aspects of daily living. So yung New Start pala na dinidiscuss natin every Sunday, 12 noon, no? So yun ho yung maganda. Si New Start po, yung magandang daan po para magkaroon ho tayo ng holistic health kasi nandun na ho lahat kay New Start. No? So, ang number 1 sa New Start is the nutrition. Si nutrition ho, ini-emphasize a plant-based diet rich in fruits, vegetables,
whole grains, nuts, and seeds. No? Wala ho ditong nakalagay ng meat. No? Bakit ho? Si meat kasi, di ba, yung mga animals, kumuha sila ng protein doon din sa mga plants. Based din yung protein, no? So bakit ho hindi na lang tayo kukuha din ng protein na nandun din naman sa plant dahil yun din ang kinakain ng mga animals, no? So para healthy ho kasi ho si animals ho, they are just an emergency food. So kakainin lang talaga sila kung wala na ho tayong makakain. 'Di ba? So emergency lang kasi hindi ho siya pwedeng yung vegetables is emergency food na. Kasi kadalasan ngayon ho, si veggie, kakainin lang kung wala nang makakain na meat. No? So, naging baliktad ho. Kaya ho, ang healthy lifestyle kailangan para ho, hindi ho tayo magkakasakit. No? So, dapat natin sila ma-inform kung ano ba talaga yung nutrition. Okay, so next is avoid processed food. No? So, ito, mga kabataan, no? Mahilig sa hotdog, longganisa, yan, no? So, si nanay naman, kasi si anak, nasasarapan sa mga pagkain na ganyan, yun ho yung binibili. Kasi yun yung gusto, no? Mga bacon, ano pa. But without even thinking na harmful pala yun sa mga anak nila, no? At tsaka yung iba, pagsabihan mo na, uy, ano yan? Kanang nakakasama yan, yung mga mahilig kumakain ng ganyan, no? Ibang nanay naman kasi sobrang magto-tolerate sa mga anak kung anong gusto ng anak nila, sasagutin ka na lang, ay naghahanap buhay nga kami para maibigay namin yung masarap na pagkain para sa kanila. Masarap nga, but hindi naman siya healthy, no? So yung may mga excessive sugar, sa totoo lang, tayo mga Filipinos, grabe tayo makakonsume ng sugar per day. No? Iba yung sugar sa coffee, iba yung sugar sa drinks, sa ano, dapat yung ibang luto din natin hinahaluan ng sugar, no? Kasi mahilig tayo sa medyo matamis-tamis na maalat-alat na klase ng pagkain. So, si sugar ho ay nakakasama ho sa katawan natin. So, dapat ho, minimize po si sugar. Hindi po sobra. Sobra na ang sugar natin. And they unhealthy fats. So, marami ho talaga mga fatty foods. At saka, yun ho yung masarap at madaling kainin. No? So, maraming unhealthy. And number 3, stay hydrated by drinking adequate amount of water. So, dapat ho, magstay healthy tayo, iinom ho tayo ng tubig. No? So, water is very important ho sa ating katawan. No? So, without water, we will die. No? So, number 2, exercise. So, engage a regular physical activity incorporating both aerobic exercise and strength training. So, bago tayo mag-exercise again, sabi ko, magpa-check muna tayo ng doctor kung ano ba yung suitable na exercise para sa atin, sa katawan natin, no? So, to avoid po na hindi po tayo ma-harm, no? So, strive for at least 150 minutes of moderate, no, intensive exercise per week. So, bago ho tayo mag-intensive exercise, no, may mag-stretching muna tayo, no? Bago ho tayo mag-pursue. So, may mga steps po yan. So, bago tayo mag-exercise, mag-stretching muna, maglakad-lakad muna, no? Tapos, kung gusto mo yung mag-jogging ka, no? First, mag-stretching ka, tapos maglakad-lakad ka muna, tapos jog walk muna, no? Hanggang jogging na talaga, no? So, hindi ho yung pagising natin, paglabas natin, takbo tayo kaagad, no? Hindi ho yan siya nakakabuti sa katawan natin, okay? Include activities that promote flexibility and balance. So, include po natin yung mga activities na nag-promote ng flexibility and balance po natin, no? So, during exercise, so dapat magiging flexible po, no? And balance ho. Hindi ho yung
Kagaya nung nung meron ho akong friend na he is a priest, mahilig ho siya talaga sa cycling. No? Kung titingnan mo ho siya, he is so healthy. No? Grabe, ang ganda ho ng body build niya, ang ganda ho ng hugis ng katawan niya. But nagsamali siya ng cycling nang hindi, yun lang, gusto lang niya mag-cycling, pero hindi siguro siya nagpa-check up ng doctor. After few years ho, nagsuffer ho siya ng stroke. No? Kasi hindi ho niya napansin, hindi ho niya namamalayan na may problema para sa heart niya, no? So dapat ho, before we will do exercise, no, we have to go for a doctor and magpa-check up muna. Okay, number 3, water. So consume an ample amount of water daily to support hydration and overall health, no? So si water kasi, our body is 80% of water. So, kailangan na natin ng water para ma-stay hydrated ho tayo. Bakit ho? Pag kulang ho tayo sa water, si cells din, nanihina yan sila. No? So, kaya kailangan natin ng water para ma-dehydrate po tayo at ma-energetic po tayo. No? So, number 2, replace sugary beverages with water as the primary source of hydration. I-replace ho natin. So madalas kasi, ang mahilig yung iba, iinom ng mga juice drinks. Sabi, ayaw na lang namin ng soft drinks kasi nakakasila. Ito na lang juice drinks, no? Like C2 kasi tea lang naman to. But actually ho, mas mataas ho ang sugar po content ng mga fruit drinks na yan, no? Excuse me na. No? So, again, kailangan ho, para ho healthy yung katawan natin, i-replace ho natin sa mga beverages po ang water. Kasi ho, sayang din, nagja-jogging ka, pero yung water na iniinom mo is, yung iniinom mo, Gatorade. Ginawa mo siyang alternative sa water kasi sabi si Gatorade kasi ganito, no? So, hindi ho siya pwede, no? Nothing is more important in our body. It's only a water ho. Okay? Then, sunlight. No? Number 4 is the sunlight. So, get regular exposure to natural sunlight to promote vitamin D synthesis. Okay. Now, pag ma-expose kasi tayo sa sunlight, our body will produce vitamin D. Yun ho ang mga animals ho, yung mga cows, horses, carabaos, sila ho, kung ma-expose sila sa sunlight, magproproduce ang kanilang katawan ng vitamin C. Kaya ho sila, kahit rain or shine sila, hindi ho sila madaling magkakasakit. While we, humans, magproproduce yung body natin ng vitamin D. So, paano ho? Okay. Di ba meron tayong mga fats under sa skin natin? No? So, pag nabilad tayo ng araw, yung fats under ng skin natin, mag-convert yun siya ng vitamin D. So, gaano ba ka-important si vitamin D? Si vitamin D ho, pag kumain tayo ng may calcium or uminom tayo ng supplement na calcium, sasamahan niya ho si calcium at ipipaste niya doon si calcium sa bone natin. No? So, si vitamin D ho, siya ho ang sumasama sa mga minerals na ma-intake sa katawan natin at ipipaste niya doon kung saan ho siya nababagay. Okay? For example, si potassium. Si potassium is best for, sa muscle natin, di ba? So, sasamahan ni vitamin D si potassium, punta sila sa heart. Para ho, maganda ho yung ipipaste niya doon si potassium sa heart natin. Kasi si heart is a muscle. Okay? Now, number 2, practice sun safety by avoiding excessive sun exposure during peak hours and using sunscreen when necessary. Okay, so dapat ho naman, no, yung mga dark skin, talaga yung mga very dark skin, kailangan nila ng mas matagal na exposure sa sunlight, no? Kasi sa kapal ho ng melanin,
Si melanin kasi siya yung nagbigay ng color ng skin natin, no? The darker ho yung skin tone natin, ibig sabihin no, mas marami ho tayong melanin. Tapos yan si melanin din po, siya ho yung nag-protect sa atin sa exposure sa sunlight. So kung dark yung skin tone po, mas matagal ho tayo dapat nakabilad sa araw. Pero kung fair skin tayo, so 15 minutes, okay na yon, no? At hindi ho din tayo pwedeng masyadong mabilad sa araw. Kasi vitamin D2 kahit alas 11, alas 12, alauna, alas nagbilad ka pa din ng araw, hindi na ho siya nag-produce po ng vitamin D. Ang nangyari ho yan, nag-a-attract ho tayo ng sakit na ho sa balat, no? Like skin cancers, no? O kaya maraming tutubo sa atin ng mga moles o kaya freckles, tapos kailangan natin yon i-obserba yung bawat moles natin kasi mole lang yan pero hindi natin alam na yun na pala yung umpisa ng skin cancer. Now, skin cancer, madali lang ho siyang matreat, no? Unlike other cancers din po. And gamit ho tayo ng sunscreen, no? So, kailangan na tayong gumamit ng sunscreen, yung may mga SPF, Sun Protector Factor. So, kadalasan ho tayong makikita sa market, supermarket, may mga lotions so, may 50, 100 o ano po yung SPF niya. But the only thing I can advise po, when it comes sa mga faces po natin, mga girls, no? So, dapat lang ho, SPF 15 para ho hindi ho yun hindi ho yun mabigat. Kasi the higher the SPF po, the greasier your face will become. So kung SPF 50 po ang ilagay natin sa face natin, mapapansin nyo po, no? Paglabas nyo ng bahay, ilang minuto ho, ang kapal ng mukha na feeling mo makapal daw yung mukha mo at malagkit-lagkit na, no? So dapat yung SPF 15 okay na yon, no? At saka kung magpupunas ho tayo, kasi lagi pag nasa labas tayo na pinapawisan tayo, mag-replenish ho tayo, no? I-replenish, wag talaga nating kakalimutan, mag-replenish tayo ng mga sunscreen, no? Especially po sa face natin. Hindi ho yung nakapaglagay ka ng sunscreen in the morning, tapos by 10 or 12 pinapawisan ka, okay na yun. Hindi, kailangan talaga silang i-replenish para ho, maprotektahan po yung skin natin. Okay? Tapos next po yung temperance, no? Practice moderation in all aspects of life, including diet, exercise, and recreational activities. So dapat mag-practice ho tayo kung paano ho i-moderate ho, no? Sa pagkain natin, pati ho sa exercise. Huwag ho naman ho yung gusto mo, ngayon ka nag-exercise, gusto mo maging hook kaagad yung katawan mo. So kailangan talaga i-heavy mo. Hindi ho, no? So dapat kailangan natin moderation, no? At saka sa mga recreational activities, dapat to moderation, no? Kailangan natin marunong mag-no to excessive. Dapat ito lang muna. Meron kang ganun. Ito lang muna, no? And number 2, avoid excessive use of stimulants such as caffeine and alcohol, no? So dapat ho i-avoid ho natin yung mga stimulants, lalo na ho yung caffeine, no? So everyday ho yung iba, they cannot live without coffee, no? So hindi lang ho coffee, meron sa may caffeine, yung mga tea, no? Tea, tsaka yung mga cola, yung Coca-Cola, no? So mga drinks, meron din sa mga Gatorade. So marami ho. Tsaka meron hong caffeine na marami sa mga, yung nahilig mag-gym, no? So meron kasing mga iniinom nila ng mga supplements doon. Tapos may caffeine din yun. At doon sa mga tablets na mga ganyan, mga supplements na sinasabi nila, doon ho nangyayari ang ma-overdose sa caffeine. And overdose sa caffeine ho, sasakit yung ulo natin, nanginginig, no? Meron ho yan, mararamdaman ho. And magiging independent na ho si tao sa caffeine. Hahanap-hanapin na ho niya yon. At saka, meron tinatawag natin na tolerance, na kumbaga ngayon, halimbawa isang tablet lang muna mainom niya or dalawa, but then hindi niya napansin, but the next few days or few months, mapansin niya,
mas marami pala na inom niya kaysa dati kasi meron siyang tolerance, no? Mas gusto mo yung marami kasi hinahanap mo yung effect niya, kung ano yung effect niya na gusto mo. So, dapat ho, i-avoid natin na mag-exist po tayo sa kanya, no? Yung mga stimulants ho, no? Like cigarettes din po, no? And alcohol. So, dapat ho, iiwas-iwasan natin kasi ho, si alcohol, hindi ho siya nakakabuti sa katawan natin, no? Nakakasira ho din sa katawan natin. And stimulants and alcohol po, sila ho talaga yung nagka-cause tayo ng cancer. So even if no, ay hindi naman ako nagyoyosi, no? Kahit ho hindi ho tayo nagyoyosi, lahat ho ng chemicals na inhale natin, tayo ho ang mas may effect kesa ho dun sa mga smokers. Second-hand smokers po talaga, no? Even sa mga odor na mga paint, no? Avoid tayo niyan. Sa mga nagpipintura, dapat iwas-iwas tayo kasi hindi ho siya nakakaganda sa katawan natin, no? Next is air. So, air, ensure good indoor air quality by ventilating living spaces. So, dapat ho, maganda ho yung indoor quality natin. So, yung iba, ginagawa nila sa kanilang bahay, nilalagyan nila ng mga plants, no? So, may mga, yun kasi yung iba eh, naglalagay sila ng mga plants. Kasi ho, si plants, di ba, ano sila ng carbon monoxide para mag-cycle sila, di ba? No? Ang 50% po nun, ilalabas nila as air, no? So, yun ho, mas maganda ho na may mga plants tayo doon sa loob ng bahay natin, no? Para good ho yung quality ng air. Tsaka, dapat din ho, may ventilation din, hindi yung masyadong kulog, no? Kasi walang space, no? Hindi ka makahinga. So, kung may papasok na virus doon, talagang madali kayong magkasakit kasi hindi siya ventilated, no? Then, spend time in fresh, outdoor air and practice deep breathing exercises to enhance lung function. So, kung makahanap kayo ng tiyempo na fresh talaga yung air sa labas, no? So, kailangan mag-deep breathe kayo. No? Kailangan lagyan nyo ho ng maraming air yung lungs nyo, no? Para ma-exercise din yung lungs at ma-enhance. Tapos yung mga bad na mga napunta sa lungs natin, meron tayong na-inhale na hindi ho naging healthy sa lungs natin, mailabas ho yun siya. So kailangan natin mag-deep breathe tayo pag pakiramdam natin na malinis ho yung air. Then next is rest. So prioritize sufficient and daily sleep each night, no? So dapat ho, meron ho tayong i-priorities natin yung pagtulog natin, no? Kasi hindi naman talaga makapag-work yung mga hormones natin para sa mga cells natin kung kulang ho tayo sa tulog, no? So next is establish a consistent sleep schedule and create a conductive sleep environment. So dapat ho, alam natin yung tinatawag natin yung body clock natin, no? So dapat meron ho tayong disiplina sa sarili natin na halimbawa by 8 or by 10 kailangan tulog ka na, kailangan matulog ka na, no? Kasi si body clock natin, pag yun ho yung disiplina mo sa kanya na matutulog ka by 10 every night, before 10 aantukin ka na talaga. So kailangan mo na magpunta sa room at matulog. Pero pag may isang gabi na hindi mo, halimbawa, napunta ka sa wake, no? Nag-vigil ka. So, hindi ka nakatulog ng 10, nasisira yung body clock mo. Kaya minsan, pagkasira ni body clock mo, imbis 10 ang tulog mo, yung tulog mo ng, na-late ka ng tulog ng, halimbawa, 1 a.m. or 2 a.m., doon na din ka antukin. So, dapat establish mo yung consistent ng sleep schedule talaga. Hindi mo talaga yun siya sisirain kasi pag masira yun, mag-iba naman yung schedule ng tulog mo. Kasi meron tayong tinatawag na body clock. Siya ho yung mag-schedule kung kailan tayo matutulog at siya din ho yung nag-schedule kung anong oras din niya tayo gigisingin. Okay, so kung aim mo talaga na magkaroon ka 7 to 9 hours sleep, so si body clock mo yun talaga. So pag dating ng 9 hours sleep,
bigla ka na lang magigising kasi gigisingin ka niya, no? So yan si body clock. May oras na, anong oras ka patutulugin, may oras ka, anong oras ka niya gigisingin. Okay? Then next is trust in divine power. Cultivate a sense of spirituality or connection to a higher power. So dapat ho, meron ho tayong connection sa Kanya, no? Engage in practices that foster inner peace such as meditation, prayer, or mindfulness. Kasi ho, everything, siya ho ang nakakaalam. Lahat ho ay nakaplano niya, no? Hindi ho tayo pwedeng magplano para sa sarili natin. Siya ho ang nakakaalam ng lahat, no? So, kung ano ho yung igagrant niya po yan para sa atin, no? By integrating these principles into your lifestyle, you can promote holistic health and well-being, no? Here's how you might incorporate the new start way of life. No? So, number one, meal planning. So, plan balanced plant-based meals and be mindful of portion sizes, no? So dapat balance, no? At saka plant-based talaga yung meals natin. And alam mo kung anong portion lang ho yung dapat natin kainin, no? Hindi ho excessive, no? So, next, physical activity routine. So develop a regular exercise routine and includes aerobics, strength and flexibility exercises. Then next is hydration habits. So carry a water bottle and make a conscious effort to stay hydrated throughout the day. So kailangan kahit konti-konti lang inom mo, no? Basta hindi mo antayin na ma-feel ka na thirsty, na mag-dry na yung ano natin, yung mouth natin, saka kainom ng tubig. No. Kailangan ho, kaya stay hydrated ho, kahit hindi ho kayo na uuhaw, iinom ho kayo ng tubig, kahit konti lang, no? So, sun exposure, spend time outdoors, especially in the morning or late afternoon, and follow sun safety guidelines, no? So, kailangan natin ang sun exposure para ho, mag-produce tayo ng vitamin D at nakakatulong din ho yan siya sa katawan natin, no? So, mag-spend time talaga tayo outdoors. And by the way, pag ma-expose pala tayo ng sun in the morning, pagkagabi ho, makakatulong talaga siya sa sleep natin, no? Kung paano tayo makakatulog ng maayos at saka deep sleep pag ma-expose tayo ng sunlight. And it can reduce po yung sa feeling ng anxiety and depression. So why is it nga sa ibang bansa mas marami silang cases ng anxiety and depressions dahil po dun sa klima nila. Kasi may time na hindi sila ma-expose ng sun, di ba? Kasi may snow sila doon. So dun ho umatake yung depression and anxiety nila. So, kailangan talaga natin si sun para po maganda yung mood natin, no? At maiwasan natin ang anxiety and depression din. Then, moderation practices, no? Practice moderation of food choices, recreational activities, and other aspects of life, no? Dapat alam natin kung hanggang doon lang, no? Hindi yung excessive. Kung hanggang dito lang, ito lang talaga. So, self-discipline pa din, no? Then, fresh air, take a break outdoors, open windows for ventilation, and practice deep breathing exercises, no? So, dapat pag pakiramdam nyo na may fresh air, yun. I-deep breathe talaga na magpundo kayo ng maraming air sa lungs nyo, no? So, sa ventilation din, kasi ho, maraming mga viruses po na nabubuhay or bacteria nabubuhay po sa loob ng room. So, kailangan nyo ho yan na may ventilation para ho, hindi ho sila mabubuhay at mamamatay din ho sila, di ba? At saka fresh ho yung air po sa loob ng rooms po. No? And sleep hygiene. So, establish a bedtime routine, create a comfortable sleep environment, and prioritize consistent sleep. So, meron tayong, talaga yung sinabi ko, meron kayong sleep routine na kung ito yung tulog nyo mag-start at ito naman yung oras kung anong oras kayo gigising, yun ho yung
i-establish nyo na routine. Hindi nyo yun ho dapat i-spoil. Kasi kung ma-spoil siya, mahihirapan ka na naman bumalik sa routine na gusto mo. Kasi nasisira na naman si body clock po, no? So kailangan talaga si sleep natin, no? Kasi yun ho yung time when we sleep na mag-repair and rebuild ho yung mga cells natin. And spiritual practices. So incorporate practices that promote spiritual well-being, such as meron talaga tayong time to pray, time to meditate, and mindfulness. So integrating the New Start way of life requires a holistic approach, considering the interconnectedness of physical, mental, and spiritual aspects of health. So consistency and mindfulness in adopting these principles contribute to a more comprehensive and balanced approach to well-being. Okay. Sir Nards, until anong oras ba ako? 5:30? 6:30 lang po ba? Wait, tingnan ko. 7 man daw. Okay, 7. Okay, thank you po, Sir Nards. Okay, so additional content. So examination of holistic living practices from various cultures emphasizing the New Start way of life. So importance of environmental factors in holistic well-being. Environmental factors play a crucial role in holistic well-being, influencing various aspects of an individual's health and quality of life. So the importance of environmental factors in holistic well-being can be seen across multiple dimensions. No? Number one is physical health. No? Air quality, clean air is essential for respiratory health. Poor air quality can contribute to respiratory diseases and impact overall physical well-being. Water quality, access to clean and safe water is fundamental for hydration and the prevention of waterborne disease. No? So, yung air quality kailangan para din ho sa ating respiratory system. Kasi ho, kung mahina ho yung air, hindi ho healthy yung air natin, magkakasakit ho tayo sa ating sa respiratory, no? Sa baga. Tapos, doon naman po sa water quality. So, dapat ho, clean and safe ho yung water natin, no? So, kasi ho, si water, dapat kasi yung water natin, meron siyang mga minerals, no? Kasi si minerals need ng body natin, no? Para pag doon naman ho tayo sa mga processed water na ho, hindi na ho sila matawag na mineral water, clean naman po talaga sila. They are safe kasi naka-process na, but wala na ho silang minerals, no? So kailangan ho tayo ng maghanap ng very clean and safe water kasi marami ho talagang mga sakit na waterborne diseases like amoeba ho, no? So marami hong nagkasakit sa tiyan, no? Dahil ho sa maling water na iniinom. Next, number 2 is mental and emotional well-being. So natural spaces, exposure to nature and green spaces has been linked to improved mental health. No? So dapat ho mag-expose tayo sa nature, no? Para ho ma-improve yung mental health natin, reduce po yung stress natin, and ma-enhance po yung mood natin, no? So dapat we spend time to be connected with nature, no? So urban design, well-designed urban environments such which access to parks and recreation areas can contribute to mental well-being. So social connections. Number 3, community design, neighborhoods that encourage social interactions, community engagements, and a sense of belonging contribute to social well-being. Safety, no? A safe and secure environment fosters trust and positive social connections. And number 4, spirituality. So natural settings, many people find a sense of spirituality and connection to a higher power in natural environments, emphasizing the importance of the environment in nurturing
spiritual well-being. Number 5, work-life balance. Commute and transportation, accessible and efficient transportation system to reduce stress associated with commuting, contributing to a better work-life balance. Number 6, personal development, educational opportunities, environments that provide access to education and learning opportunities contribute to personal and intellectual development. Number 7, mind-body connection. So green exercise. So engaging a physical activity in natural setting combines the benefits of exercise with the positive effects of nature on mental well-being. No, so dito ho, sa amin, yung iba, they love po talaga na mag-jog every in the morning sa amin kasi masyadong sasakyan, hindi mo talaga tapos marami pong tsaka yung fog, napafog ho siya. Yan. So, pag makonect ho kayo sa nature, malaki hong effect yun, no, sa ating mental well-being. And number 8, financial well-being. So job opportunities, environments with diverse economic opportunities contribute to financial stability and well-being. So kailangan ho yung financial well-being, cultural and creative expression. So cultural spaces, access to cultural ventures, artistic events, and creative spaces enhances cultural and creative well-being. Gratitude and positivity, no? Scenic environments, living in aesthetically pleasing environments can contribute to a positive outlook on life. Then overall quality of life, safety and security. A safe and secure environment is foundational to overall well-being, providing a sense of stability and peace of mind. Recognizing and addressing the impact of environmental factors on holistic well-being is essential for creating supportive and health-promoting living conditions. So policies and practices that prioritize sustainable development, environmental conservation, and community well-being contribute to a holistic approach that considers the interconnectedness of human health and the environment. Individuals can also take personal steps such as spending time in nature, reducing environmental impact, and advocating for sustainable practices to enhance their holistic well-being in harmony with the environment. So, additional content, analysis of modern challenges and opportunities in adopting holistic lifestyle with a focus on the New Start way of life. So, adopting a holistic lifestyle, particularly one aligned with a New Start way of life, can be both challenging and rewarding in the context of modern life. Here's an analysis of the challenges and opportunities associated with embracing this comprehensive approach of well-being. So number 1, challenge, fast-paced lifestyle. So challenge, modern life often involves hectic schedules, so making it challenging to prioritize aspects like proper nutrition, exercise, and sufficient rest. Yes, ngayon ho, yung lifestyle natin ngayon, di ba? Kasi ho, marami ho tayong mga schedules, no? And especially po kung nasa city ho tayo nakatira, no? So, kailangan kang magmadali to avoid traffic para hindi kayo malate. So, yung iba, nakakalimutan na din nila yung nutrition, no? Kung paano yung healthy breakfast. Dapat, hindi na sila nakapag-exercise kasi nga, wala na silang time. At pag uwi nila ng bahay, late na sila makarating, yung iba, mag-prepare pa ng food, kung ano yung kakainin nila, then hindi na ho sapat yung rest nila kasi makatulog na sila ng alas 11, tapos gigising naman ng 5 a.m. o kaya 4 a.m. kasi papasok na naman sa work. So, yun ho yung challenge talaga.
nowadays, no? Number 2, opportunity. So planning and time management skills become crucial. No, scheduling regular breaks, meal preparation, and creating consistent sleep routine can help overcome time constraints. No, so dapat mayroon tayong planning and time management skills. So pag-usapan natin 'yan, no? So kung paano ho hindi ho magiging crucial ho yung anong oras kayo gigising, yung no pag-prepare at anong oras kayo matutulog. So yung routine na 'yan. So dapat meron kang time management. Sunod, next, processed and convenient foods, no? So challenge ngayon, the prevalence of processed and convenient foods makes it difficult to adhere to a plant-based and whole foods-oriented diet. Bakit ho? Kasi si processed ni kasi yun yung madali talaga natin ma-prepare. Yun ho yung madali nating kesa kasi dun tayo sa plant-based, it takes time po talaga na i-prepare siya. No, kaya yun ho yung madali na lang nilang kainin. Then, opportunity, increased awareness and education about nutrition can empower individuals to make healthier food choices. So dapat para maiwasan natin ang challenge na yun, i-increase natin ang awareness and education. Dapat i-ano natin sila, no, na kung ano talaga ang nutrition. Kailangan natin silang bigyan ng healthy food choices, no? So developing cooking skills and exploring kasi doon sila nahihirapan sa pag-prepare. So at isang turuan, no? How to develop kung paano ho yung pag-explore ng local fresh produce can enhance the variety of quality of meals, no? So marami ho talagang food na madali lang i-prepare. No? So dapat i-enhance natin sila at maturuan yung mga ganun kung meron silang challenge na ganyan. So sedentary lifestyle, challenge, no? Desk jobs and increased screen time contribute to a sedentary lifestyle. So making it difficult to achieve the recommended levels of physical activity. So kung nasa office tayo, no? So we spend more time talaga nakaupo, hindi na tayo pag tayo natin lunch break na, no? So dapat ma-recommend natin yung physical activity. So while they work, baka meron tayong ma-recommend, no? No? So opportunity, incorporating movement into daily routines such as taking breaks for stretching or walking, and finding enjoyable physical activities can help and counteract the effect of sedentary lifestyle, no? So, dapat maano natin sila na meron talaga silang breaks, no? Para mag-stretching sila or mag-walking-walking, para ma-enjoy nila ang merong physical activity. Environmental pollution, no, challenges, poor air and water quality in urban areas can impact overall health, posing a challenge to the air and water component of New Start. Yes, totoo ho yan, no? Lalo-lalo na ho sa mga lugar na urban na mahirap na ho talaga yung quality ng air and water, no? So dapat ho meron tayong advocate for environmental policies. So invest in air purifiers and water filtration system and seek opportunities to spend time to cleaner and natural environment, no? So kung exposed man tayo sa hindi man fresh yung air, no? Maghahanap tayo ng may lugar din naman na merong fresh air, lalo na ho dun sa may mga malalaking puno kasi 'di ba ang mga trees ho, sila ho yung nagfi-filter ng air, no? Kaya dun kayo sa maraming 'di ba sa city meron din silang tinatanim na mga bamboo. Yes, kasi bamboo kasi nafi-filter siya ng air kasi meron siyang charcoal din, no? Si bamboo, kaya mafi-filter niya yung air. Then next, stress and mental health. Now, modern life is often characterized by high stress levels affecting mental and emotional well-being. Ngayon ho talaga, mostly sa napapansin ko, marami hong merong anxiety and depression. No? Meron talagang mental problem. Kasi
marami ho talagang mga bagay na mapagtuunan kaya ho mas stress talaga mentally ang buhay, no? Yun ho yung challenge, no? So, dapat meron tayong opportunity to incorporating stress management techniques, no? Such as mindfulness, meditation, or yoga can mitigate the impact of stress, setting boundaries, practicing time management, and seeking social support for all vital. So, dapat ma-incorporate natin sila kung ano ho yung mga stress management techniques. So, kailangan ho talaga yan na ma-develop kasi marami ho talaga, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang merong mental health problem. Next, limited access to natural spaces. No, urbanization can limit access to green spaces, impacting the eye, trust in divine power, and mental well-being components of New Start. Do, diba? Kasi ho, limit na lang ho yung access na ma-embrace mo yung yung green spaces, yung nature, no? Kasi pag lalong-lalo na diyan po sa malalaking cities, wala na ho talaga. Unlike dito sa amin, ma-embrace mo pa yung nature kasi paglabas ng bahay makikita mo yung mga bundok, yung mga palayan, no? So, dapat talaga, no, may efforts to create and maintain urban green spaces. Dapat meron ho tayong effort na mag-create, no? And combined with intentional effort to spend time in nature can address this challenge. So, dapat meron talagang effort na mag-spend time tayo sa nature. Kasi ho, every time ako uwi sa amin dun sa lugar namin, meron kasing lugar doon na parang bundok talaga siya, no? Tapos ang ma-enjoy mo yung fog, no? Yung mga pine trees, ma-enjoy mo yung nature na ang lawak, 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 lawak talaga ng mga lupa at saka yung mga mountainous areas, makikita mo yun, yung mga shape na mga mountains, no? So, pag naandun ka, parang ang gaan-gaan ho ng pakiramdam mo para ho kayong na-recharge, no? Parang makalimutan mo yung stressful life. At saka parang ma-appreciate mo talaga yung gawa ng Panginoon natin, yung nature talaga, no? So kailangan ma-address natin 'yon, no? Yung limited lang access ng natural spaces, so dapat ma-address natin na mabigyan natin ng pansin, no? Na mag-spend time na magkaroon tayo ng opportunities na ma-embrace ang nature. Kagaya po nung pinuntahan namin yung tinatawag nilang curtain waterfalls, shower curtain waterfalls. Kasi ho, yung mountain, malaki ho yung bundok. Half of it, doon lang ho lumabas yung water sa bundok, sa gitna. Hindi siya doon sa, di ba sa, halimbawa, parang yung source ng water niya, yun ho sa gilid ng bundok. Hindi ho siya yung parang may river ba sa ibabaw. Hindi, doon lang sa bundok nakalahati ng bundok, doon lumalabas yung water. Tapos, pinapaligiran ho siya ng mga damo na kulay green. O kaya tinawag siya na shower curtain waterfalls. Tapos, ang lamig talaga ng tubig. Siguro yung cold water times 2 pa ang tubig niya, sobrang lamig. So doon, parang pagkagaling mo doon, para kang ma-energize kasi 'di ba maraming negative ions doon. So ma-energize ka. Tapos yung water, kung uinom ka ng tubig, kukuha lang ka doon sa kilid ng bundok. Tapos iinumin mo, ang lamig-lamig talaga ng water, no? So doon, parang pag-uwi mo, para kang ma-energize na maano mo yung nature talaga. Then, B, no opportunities. So, increased health awareness. So, the growing awareness of the importance of health and well-being presents an opportunity for individuals to educate themselves about the New Start principles and make informed lifestyle choices. So, dapat ho talaga ma-increase natin, no? Na ma-inform. Kasi marami ho talaga na hindi pa sila informed about sa New Start. Or may iba naman na-informed na sila pero hindi pa rin nila na-apply si New Start. So dapat ho, meron ho tayong mga opportunities na dapat i-present natin yun sa kanila at ipaalam natin kung ano ho yung
principles po ng New Start para ho ma-inform sila kung ano ho yung lifestyle choices na gusto nila. Number 2, technology for health tracking. So opportunity, the rise of health tracking technologies allows individuals to monitor their physical activity, sleep pattern, and nutritional intake. So providing individual data for making informed decision about their well-being. So meron tayo dapat na technology for health tracking para malaman din ang pattern ho. Kasi tayo ho, meron tayong pattern sa food. Ako, yun ho, mapansin ko, dati kasi dyan ako sa Manila, nung nag-work pa po ako dyan, no? Ang napansin ko sa mga Tagalog, every Friday, ang gusto nilang ulamin, munggo at saka kanang fried tilapia, no? So, meron ho tayong mga patterns, no? Yung sleep patterns, yung ano yung intake natin, kinakain natin. May iba yun, may schedule sila sa food kung ano yung kakainin nila everyday, no? So, meron physical activity. So, dapat matingnan natin yon para malaman natin yung ma-monitor natin, no? Kung ano yung mga physical activities nila, yung sleep patterns and nutritional intake, no? At malaman natin kung ano ba yung lifestyle niya. Healthy ba yon or hindi. So para po ma-inform siya at malaman niya kung ano yung dapat nagawin para healthy po yung lifestyle niya. So number 3, wellness communities. So opportunity to emerge of wellness communities and online platforms foster a sense of community and provide support to individuals adopting a holistic lifestyle. So dapat meron tayong emergence of wellness communities online platforms, no? Para meron tayong sense of community, para makaprovide tayo ng support bawat individual, no? Para ho ma-adapt niya kung ano ho yung holistic lifestyle. Flexible work arrangements. So opportunity, the increasing acceptance of flexible work arrangements can facilitate better work-life balance, allowing individuals to prioritize aspects, no, sleep, exercise, and stress management. No? So dapat meron siyang ganyan, no? Dapat i-increase natin ho yung flexible work arrangements para ma-facilitate natin, para ma-balance natin yung dapat niyang i-priority, kagaya ho ng pagtulog, exercise, and pag-manage po ng stress. Access to information, opportunity. So the internet provides wealth of information about holistic living, no? So kung mag-search tayo talaga sa internet, nandun na lahat, no? I-provide na niya kung ano yung gusto nating malalaman. Unlike before, no, noong unang panahon, kailangan talagang bumili ng books to get learned. Pero ngayon hindi na. So marami ho talagang nasa internet na, no? Madali lang talaga nila i-research, no? So holistic living, making it easier for individuals to access resources, recipes, and guidance on adapting the New Start way of life. Number 6, cultural shift towards sustainable living. Opportunity, a growing cultural shift towards sustainability and eco-conscious living aligns with the environmental aspects of New Start, encouraging individuals to make choices that benefits both personal and planetary well-being. In conclusion, while the challenges of adapting a holistic lifestyle in the modern world are significant, there are simple opportunities for individuals to make positive changes. Embracing the principles of New Start requires a combination of personal commitment, education, and a supportive environment. So a societal awareness continues to evolve. There is potential for a more widespread embrace of holistic living principles and a healthier, more balanced way of life. No? So we have little discussion here.
No? So, in what ways can individuals incorporate the New Start way of life into their daily routines to enhance holistic health? So, I need anyone to participate po, no? So, ano ho yung, again, ang tanong dito, in what ways can individuals incorporate the New Start way of life into daily routines to enhance holistic health? Hello? May tao po ba? Yes, ma'am. So, paano yung pamamaraan po natin sa bawat tayo, no? Na mag-incorporate tayo sa New Start way of life para, ano, sa ating daily routines para ma-enhance po ang holistic health. Okay na, so wala na tayong time. So, yun na ho. So, dapat ho natin, no, i-inform talaga natin, no. So, we should be advocate talaga na inform bawat isa, SDA man siya, ano man yung religion niya, kapitbahay natin, o sino man, dapat natin talaga na ipaalam sa lahat kung gaano ho ka-importante ang new start para ho magiging healthy ho yung buhay natin, no? Magkaroon tayo ng holistic health. Since time ko na po, next meeting na lang natin i-discuss to. At meron din pala akong assignment. I-send ko na lang po sa GC and please answer na lang po noon. Then by next meeting po natin yan i-discuss. Sa GC ko na lang po i-send. So, yun lang po. Meron po ba kayong tanong? Sa GC niyo po, ma'am, ipapasa yung answer? Opo, yung mga questionnaire po. Ano lang yun eh. Wait ha, tingnan. Wait ha. Oh. Ano ba yun? Wait. Dito yun. Wait, saglit ha. Parang survey ito. Ito yun. Nakita nyo? Ito yung survey lang po na malaman natin kung demographic information, tapos yung new start way of life, tapos i-answer nyo lang po yan. Then, pag-uusapan po natin yon para malaman natin kung meron ba talaga tayong holistic na lifestyle, holistic living. Kung na-apply ba natin sa bawat isa natin yung new start. Okay lang ba? Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes, yes. Sige po. Yes po. So, time ko na po and ibigay ko na po yung time sa next na po na professor. So, thank you po and good night. Thank you, Ma'am Janice. Parang parehas tayo, Sir Aris, ng hinapay, ah. Ha? Okay. Mga agdang ning gawas na. Okay. Magandang gabi sa lahat. Tayo ba ay